Pangga, hanapan time na! Ito na ang clues para sa ating 12 Days of Christmas ni Pangga promo! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Diba? Happy Chinese New Year. Kong hewatay. Nakakaloka. Bakit kami... Tama ba yung bati ko? Oo, Kong Hi Huatsai. Kong hewatay. Yan. Puy. Poy swerte kasi belok. Oo. Belok. Pag belok, pag parating ang New Year, diba? Ako bate, Inang Lena. Lebecca, mare, ale. Hello po! Speaking of Becca, diba? Hello po sa mga taga-Sisu ngayon dyan sa may kantin nila, Mare. Kasi nga naman, lakas-lakas ang radyo ang banggit nila nyo dyan sa kantin na yun, hindi ko naman natitikman yung mga ano dyan sa kantin na yan. Ay, wag ka mag-alala pag pinatawag tayo. Wow! Ayoko na pala matikman. Makakatingin ka rin dyan sa kantin nila. May mga pagtawag na, hello, JC? Can you come to my office tomorrow? Oo. Pag ganun na, ay, diba? Ay, naku, manginig ka na. Oo, magpupula talaga ako. Mananawin sa magandang araw po, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, ito na muna bago tayo magtuloy, diba? Kung medyo bored ang araw nyo, diba? Kung hilig nyo lang din na mamag-tongits, diba? Pawal tara na sa Game Zone na. Panbili ba mo sa Game Zone? Dahil you can play real tongits with real people for free. May chance ka rin pwede makasplit over 34 million pesos ang papremyo at makakuha ng daily cash prize na worth 14,640 pesos. Wow, ang laki naman yan, Mare. Alam mo ba, Mare, na makukuha ang cash credit ay pwede ba rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may dalawang event araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na Tara Game Zone. Kung G ka na sa tongits, Tara Game Zone. At tandaan, dapat ang gaming fun lang. Visit tankard.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@tankard.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Panggatandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Tama. We should all learn how to stop. Yes. Diba? Basta batiin lang muna natin, Mare, bago tayo magpatuloy ng chismisan. Yes. Ang lahat naman nakaabang sa ating clue for today's video. Para sa ating 12 Days of Christmas. Diba kahapon po ay nakuha na sa Barangay Little Baguio ang 1,000 pesos plus small appliances. Grabe, gipit na gipit sila. Diba? Nakuha na agad. Oo. Diba kung saan nga naman nakapanayam yata ito ni Baby Toby kahapon. Congratulations po. Para naman sa barangay ngayon. Diba? Naantabayanan nyo ang clue mula sa Barangay Santa Lucia. O, diba? Santa Lucia. Sabi ng mga taga Lucia ay Lucia. Ay! Santa Lucia. Santa Lucia. Wag mo na naman. Iniba mo na naman yung pronunciation. Eto na ang ating fourth envelope ni Pangga. Nako, na fourth envelope na kasabay na pagbabasa mo ng clue, Mare, ay ipapakita din natin. Yan. Ito yung nakaipit sa isang area ng bigasan dyan sa may Plus 24 Convenient Store at Silog. Fronting Santa Lucia Church or Chapel. Ulitin natin na nakaipit sa isang area ng bigasan ng Plus 24 Convenience Store at Silog. Ayan, nakaharap yan sa Santa Lucia Chapel. Diba na nakakaloka? Oo. Parang if I'm not mistaken, nandyan yan sa may parang crossover. Wow, crossover. Hindi, sa may intersection dyan sa may humps. Diba na nakakaloka? Ay, kaya nga naman sa mga taga-barangay Santa Lucia, kung nakikinig kayo,
Sugod, mga kapatid! Nandyan ang ating clue for today para makuha nyo ang tumataginting na 1,000 pesos dahil ang white envelope na yan ay may card na laman sa loob. Hindi po yan pang 4-piece, ha? Dadalhin nyo yan dito para maklaim ninyo yung 1,000 pesos plus a small item appliances. O, diba? Ganon kasimple, Sa ganon bigasan? kabongga. Oo, sa may bigasan yun banda. Sa may convenience store. Diba? Nasa tapat daw ng Santa Lucia Chapel. Nandyan ang ating white envelope. Oy! Kaya nga naman mga taga Santa Lucia, hanap na! Huwag na lang po sirain yung mga halaman dun sa gilid, ha? Nakakaloka kayo. Ayan. Ewan ko ba dito kay Guret mo din, Mare? May mga nagko-comment dito. Na? Tita Cora, patay na po si Gerard. Sino Gerard? Sino yan? Sino sa mga Gerard? Ang daming Gerald. Oo. Lagyan mo apelido para magkaalaman. Oo nga. Hindi nag-message ka kaagad ng ganyan. At syempre mga pangga, kung gusto nyo rin din naman magpadala ng inyong mga mensahe, bukas pa rin ang ating text line 0945-367-8792. Ulitin natin ha, 0945-367-8792. Taray. Yes. Diba? Ba't ba talbog ka ng talbog dyan? Wala, natutuwa lang ako sa kulay natin, Mare. It's so red. It's so, ano ba? Kung soy refreshing. Diba? Ang anti-usog. Diba sabi nila? Oo. Pang ano, anti-maligno. Color of the year din po ang red. Ay, talaga sa ba? Feng Shui. Na nakakaloka. Yoy Saturno, thank you so much. Si Mamang Yoyo yan. Ay, talaga? Mamang Yoyoy, I love you so much. I missed you. Yes. Diba? Pero Mare, eto na ang ating Backlatest! Nako, talaga nga naman. Mare, marami ang nalulungkot, hindi ba? Bagamat siguro wala pa daw formal na anunsyo, pero kumakalat na ngayon ang usapin na ang Batang Quiapo nga daw ay hanggang January 2 na lang daw sa TV5. Kaya nga naman, Mare, isa-isa na daw sinusugbak ang mga karakter sa Batang Quiapo kasi nga minamadali na. Ay, nakakaloka. Diba? Yun lang bali-balita Tapos parang sabi nga ng ilan, nakakalungkot kasi syempre, diba, isa ito, mga 2023 ito nag-start if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Diba? Na kung saan nga naman 2 taon pa lamang ito sumasahimpapawid. Ay para bang syempre, diba, bukod sa maraming nabibigyan ng pagkakataon, Mare, diba, ng trabaho, itong si Direk Coco, diba, ng mga artistang, alam mo yun, hindi na medyo napapansin, nabibigyan ng break, diba? Kumbaga ito yung isa naging way para makatulong dito sa mga artista na, alam mo yun, mabigyan ng trabaho kahit papaano. Kaya lang, dahil nga dito sa naging usapin, patungkol pa rin sa TV5 at ABS-CBN, ay mukha daw yatang kasabay ng termination sa January daw, ha? Although wala pang confirmation habang inaagaw ng West Philippine Sea ang signal ng boses ko. Tapos, para bang anong kasabay? diba? Kumbaga parang kasabay din ng pagtapos daw ng Batang Quiapo dito sa TV5 sa pag-ere. Pero syempre, hindi pa rin naman din to mawawala kasi e-ere pa din naman to sa A to Z. Diba? Kumbaga tuloy-tuloy. Sa ano lang naman. Ay, pero nga, bakit kailangan tapusin? May A to Z pa. Teka lang muna, meron ako nabalitaan. Totoo ba na may offer na si Coco Martin sa sa TV5? Yun din yung na balitaan ko, Mare. Talaga? Para daw bang, wala naman daw dapat ipangamba kasi of all the projects or all the artists, para daw ang hindi mayayanig, yun yung chikang akin na saga pa, ay itong si Coco Martin. Dahil ayon lang naman sa, hindi pa naman confirmed. Pero chikang ating nasaga. Pwede po itong, pwede itong pabulaanan, pwede itong patotohanan. Diba? Bukas ang baklitas po, parang nagkaroon daw ng meeting itong si Coco Martin sa pamunuan ng Media Quest last October daw. Oo. Kasi parang may ino-offer yatang project na gagawin para kay Coco Martin. Hala, parang feeling ko ang nag-udyok dyan na offeran nyo na yan si ano yun. Yung pinag-uusapan natin. Kasi diba, nandun nga siya sa kabilang bakod. Si Daldal naman to. Pero
Pero yun na nga, parang sabi nga ng ilan, pero naganap daw yung meeting na to last October. Pwede po itong pabulaanan ha, hindi pa po to confirm. Atin lang po itong nasagap. Parang last October daw naganap yung meeting prior pa ihain last December 4 yung termination contract ng TV5 with ABS-CBN. So parang siguro bago pa magkaroon na ito, inofera na kaagad dahil nga syempre, 'di ba, may paparating, 'di ba, sa kanila na may offer na kayo diyan, sige na makakatulong 'yan. Kaya meron din ako naririnig na ganyan na ano daw, baka pag umalis na itong si ABS kay TV5, maiwan itong si Coco. Baka maiwan itong si Coco. Pero sabi naman ng ilan, mukha namang imposible dahil solid ka pamilya yan. Kaya daw, diba? parang isa pa yun sa mga dahilan daw. Ito pwede ding pabulahanan na. Pero kasi chismis, Mari eh. Correct, diba? Kung sabi nga ng ilan, na hindi ito aalingasaw kung walang pinanggagalingan. Pero sabi, yun din daw ang isang dahilan kung bakit parang hindi yata nagkaroon ng entry for MMFF. Ngayong taon. Yes. Kasi pero ang nabalitaan naman natin, kaya isa lang ang entry. Kaya yung ng Star Cinema. Ay yung dahil sa Call Me Mother. Kasi nga, di ba, marami rin ang hinayang nga eh. Kasi nga sabi nga ng ilan. Yung kay Maricel Soriano. Yung kay Maricel Soriano, pang MMFF sana yun, di ba? Pero tignan nyo naman, hanggang ngayon, sa sinihan pa din. Congratulations sa bumubuo ng Meet, Greet, and Buy. Maricel Soriano, J.K. Lavaco, Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano, and a lot more. Diba? Na nakakalaman. Alam mo, feeling ko ayaw ng Star Cinema na pagsabungin si Vice at ang kanyang nanay-nanayan na si Maricel Soriano. Correct, diba? Na nakakaloka. Ngayon, eto, Mari, ang pressure dyan. Ano? Dahil si Vice ganda, dahil si Meme Vice ganda, ang nag-MMFF, magkakaroon ng comparison ang Meet, Greet, and Buy at ang pelikula niya. Yes. Diba? Kasi drama at saka comedy din yun eh. Correct. Pero di ba, Mare, alam mo naman din yung pinanood natin na Meet, Greet, and Buy. Grabe. May heavy yung drama, may comedy din. Parang parehas ang tema. Pero, di ba, malalaman din natin. Kasi syempre, pang pamilya pa din itong papanoorin. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Napakaiyakin natin pagdating sa pamilya. Hindi. Siguro kasi talagang attached talaga tayo. Ako kasi sa financial. Ay! Yun pa, kung bakit ko doon ka nakarelate. Ako naman siguro yung yung close family ties talaga na yung when it comes to family bonding talaga. Ang ending pa din, mag-aaway-away kayo pero at the end of the day, magkakapamilya pa din kayo. Magkakapamilya nga kayo pero pinuumuwi mo lahat sila sa China. Rewarding. Compare yung bakla. Kinanta niya sa immigration. Walang papel yung pamilya ko. Naghanap ba kayo ng mga walang papel? Eto, pamilya ko muna. Charo. Sa airport, si bakla kumakaway sa pamilya. Bye. Enjoy kayo dun, ha? Enjoy. I'll be there. Sunod ako. Ibigay na yung reward. Kada ulong reward pero yun na nga, talaga nakakalungkot lang. Sana nga hindi nga ito totoo. Pero sabi nga rin din ng ilan na kung sakali man matuloy man din ito, diba? Parang sayang naman din. Kasi kumbaga parang ang ABS-CBN lang ang nakapagbigay talaga ng magandang break kay Coco Martin. At sa mga teleserye niya, diba? Kaya ba ng ibang teleserye na maging only yung bala? Alam mo, kung yung bala sa barel, yung hindi nauubo. Mari-restrict ang TikTok natin dito sa NBC. Ay, sorry. Piu-piu kasi. Pero Marcy, eto suggestion lang naman. Pwede namang hindi sundin ni Coco Martin. Yung suggested retail price nga, hindi sinusunod ni Chang Ami. Why? Ano ko Chang Ami, Kuya Obel? Kasi mas mura. Lalo yung pinahanap mo, yung sabi mo? Yung Lucky Me Apple. Hinanap din niya. Pagod siya. Mag-apple siya sa grocery. Pero yun na nga, sana nga hindi. Hindi, ito suggestion ko kay Coco Martin. Kung lilipat ka lang din naman, lumipat ka na sa GMA7. Kasi ito yung channel na unang nagbigay sa'yo ng pagkakataon upang makita ka sa TV. Truly. 17. Diba? Diba na nakakaloka? Doon siya may first appearance. Yes. Diba na nakakaloka? At saka syempre, doon na rin tayo sa... Actually, maganda nga pero may mga chismis pa din na kumakalat ngayon. Mukha daw yatang i-embrace ng
Mukha daw yatang i-welcome ng GTV. Ang yung mga supplies nila ng mga contents. Ayun na naman tayo sa mag-i-start sa GTV. Oo. Tapos biglang nasa mainstream. Yes, 'di ba? Nasa mother network na. Hindi naman imposible 'yun, 'di ba? Ang importante may channel kayo, meron kayong bahay. Ang tanong diyan, Mare, papaano na naman yung buhaya ni Ruru Madrid? Ay isasama na yun. Kasi nga sabi nila, if you can't beat them, join them. O di Lolong Quiapo, ganon, no? Sinagapang mo sa loob ng simbahan yung buhaya. Siyempre, lumaki na yung bata sa Quiapo. O di Lolong Quiapo. Tingin mo papayagan ni Mayor Isko na may pagala-galang buhaya doon? Ay, wala. Yung pagala-gala ng gabi, inuhuli niya. Sinita nga niya yun diba, ni Mayor Isko. Oo. Diba, na nakakaloka. Hello po kay Mayor Isko Moreno ng Manila, diba? At syempre sa mga city councils. Hello po sa inyo. Ang ganda ng ginawa nyo ngayon. Hindi sila naglagay ng mga Christmas decor kasi ang sabi nga ni Mayor Isko pala is kaysa gastusin sa Christmas decor, ipamigay nyo sa tao yan. Ganyan. Ganon! Palakpakan natin. Pero Mayor, eto lang ang reklamo ko. Bakit po alas 4 na ng madaling araw kayo nangungulekta ng basura? Para walang tao at hindi rin sagabal sa trapiko. Mare, kawawa naman kami, Mare! Na hindi morning person. Hindi dapat gabi pa lang. Meron sinasabit. Di ba yung iba sinasabi sa may pintuan na? Bawal! Talaga ba? Bawal yun sa amin. Bawal maglabas ng basura kung wala pa yung truck ng basura. Kasi ikakalat ng mga ng mga daga, ipis. Iding. Iding. Mayor, puyat na puyat po si Yoli. Hinihintay niya yung basura, tapos dumating alas 7 na. Uy, speaking of pamigay pala sa tao, meron na naman panibagong controversial pala ngayon. Na? Day, yung gumastos ng 13 million ng halaga, alam mo, tanong mo kung saan? 13 million saan? Alam mo kung saan ginastos? Saan ginastos? Sa tissue paper. Saan yan? Ng SSS. Ay, talaga? Mare! SSS! Baka nandyan na yung mga monthly contribution namin, Hindi pa ako nakakapag-load. Nalong ako kagabi, napanood ko sa balita. 13 million? 13 million. Diba? Na nakakaloka. 13 million worth of toilet paper. Alam mo, si Yoli, kahit matigbak siya kayo, tapos mabuhay siya ulit, hindi niya mauubos yung 13 million. 143,000 na tissue. Di na kasya sa storage nila. Ano pinaggagawa nyo? Tissue paper! BBM! Mga anak Pasilip kayo ng naman itong. Mga anak kayo ng tissue! Sarap nyo ibalot sa tissue! Okay, busalan ng tissue. Diba? So, dapat ang gawin nila sa mga empleyado ng mga taga-SS, total, dito na punta lahat. Bigyan nyo, hati-hatiin nyo. Yan ang ilagay nyo sa Christmas basket nyo, ha? Yes! Baka naman mag-Christmas party pa kayo ng ubod ng garbo. Ang lalakas nyo naman. Naloka ako doon. Sa 13 million worth of tissue. Huwag kayong ganun. Ang sasama nyo. Mare, magkano lang ang tissue sa TikTok? Mare, 13 million, itutulong mo sa mga taong nagugutom sa Cebu? Yes! Kailangan pa nilang maglaro at sumayaw sa laro-laropik ni Vice Ganda para magkaroon ng makakain at pampagawa ng bahay. Kayo pinagtitisyo nyo lang, pang-wipe nyo lang ng mga wetchamay nyo? Na problema sila, saan daw pagkatapos ng ulo ko! Pagkatapos ng 500 na Noche Buena, magpupunas ng tissue. Lakas! Lakas nyo! But anyways, nako mga banggaya po. Yun, Mari, literal na pera ng taong bayan yun kasi monthly contribution. Oo, ang dami daw nagrereklamo kasi 'di ba, yung mga ibang benefits na dapat na nakukuha ng isang miyembro, minsan delayed pa daw. Saka hindi lang yun, Mare. Nagkaroon sila dati ng issue, Mare, na kahit na hindi ka naglo-loan, pinapagamit sa iba. 'Di ba? Na may mga ganyan na nakakaloka. Tapos tissue, nananawagan po kami, BBM! Anong nangyayari sa Pilipinas? Kaya nga! DOH. Tapos, DepEd. Kahit supplyan nyo ng tissue ang buong ospital sa buong kamay nila. DENR. Alin pa pong sakay ng gobyerno ang walang nakawang nagagawa nangyayari? Oo, diba? Grabe kayo!
Uy, wag kayo, di ba? Nananahimik ang PhilHealth. Ito naman PhilHealth na. Mariosep. Ay, Mare, hanap buhay muna tayo. But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang akla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, ito sabi, nag-remind ang Yorme ng Maynila na magtipid na may Land Rover top of the line ay hindi ko pa nakikita kasi yan eh. Ako po si Tita Cora. At kami ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!